summer ako, tapos may pasok siya. Bago siya umalis, magbibigay siya sa akin ng assignment. Basahin mo to. Oo, ganun siya. Grabe yung childhood ni Vico Soto. Actually, magandang pag-aralan talaga to. Sana may mag-thesis nito dyan sa Pasig. Yung childhood ni Vico Soto, case study ng nag-jive in lahat eh. Nature, di ba may debate sa psychology yung nature versus nurture. Si Vico Soto kasi the perfect combination of everything. Anyway, tuloy natin. Kunyari, Article 6 ng Constitution. OMG! Seryoso yan. Oh, wow. Tapos ako, sa bahay ako buong araw, pag uwi niya, i-quiz niya ako kung binasa ko talaga. So sabihin niya, ilang taon para maging congressman? Ano requirement? Pag hindi ako nakasagot, syempre mahihiya ako. Alam mo yung game na SimCity? Yeah. Yes! Yes. That's also one of my favorite games. Pero yung ginagawa ni Kuya nun, parang SimCity pero manual. Oh. Kumbaga parang siya yung nagsisimulate, tapos ako yung kung ano man, mayor or what, di ba? Pause natin gwapo ni Vico, no? Kamukha ko. Hindi, joke lang. joke lang yun. So anyway, this is another good case study of sa video games. Kasi, di ba, parang sinasabi nila dati, there are studies na, or hindi naman studies, actually more of articles yun eh, na video games causes, parang mas nagiging violent daw yung tao or yung mga bata because of video games. It stimulates yung urge nila to be violent. Actually, kung titignan mo naman kasi, kaya nga may mga ratings yan na dapat hindi mo pinalalaro, halimbawa yung GTA sa isang bata. Kasi nga, yung meron kasing concept sa psychology called social learning theory ni Albert Banduras. When mas bata ka, mas susceptible ka on copying behavior. So this is why mas maganda kung meron kang anak, i-introduce mo siya doon sa mga games na healthy para sa utak. Yung nakaka-stimulate ng brain, hindi parang nakaka-encourage na magalit yung bata. 'Di ba? Kasi yung mga kunyari, yung mga competitive games online, these are very frustrating games even for us adults. 'Di ba? Halimbawa, paglalaruin mo agad ng ML. Sa ML kasi gusto mong manalo lagi. That's the essence of the game. So ang mangyayari dun sa bata, magagalit siya kasi naglalaro siya ng ML eh. Tapos hindi siya manalo-nalo. Sisisihin niya yung kalaban niya. Yung kakampi niya kasi hindi marunong or ganyan. Pero when you introduce games that will stimulate the mind, halimbawa ito, SimCity in the case of Mayor Vico Soto. So it has a goal. The game has a goal. The goal is to beautify the city. Wala kang ibang kalaban. Kalaban mo lang yung sarili mo. You have to be creative. You have to analyze. You have to make correct decisions para gumanda yung city mo. What other games are like that? RPGs. Mga role-playing games. Save the princess, save the city, save the world. So there is a goal to the game. The goal of the game is to make correct choices to save the princess, to save the city, to save the world. In the case of Mayor Vico, to save the SimCity. Di ba? Naiintindihan nyo? May meaning to say, you can always introduce games sa mga anak nyo. But what kind of games are you going to introduce? Tandaan nyo na parenting is very important sa pagpapalaki sa mga anak natin. Even yung batas natin recognizes the importance of parents sa buhay ng bata. Di ba? Obligasyon nyo ang anak nyo kapag nagkaanak kayo. Di ba? Ganon yung idea nito eh. Ganon yung idea nito na kailangan nyo na intindihin pagpapasok kayo sa pagpapanganak, di ba? Perfect example nito. Ano lang naman nabanggit lang sa akin to. Meron kasing isang bata na pinagwa-vlog ng magulang. Tapos ang intindi ko, yung magulang daw walang work. Okay? So, ang nangyayari, umaasa sila dun sa kasikatan ng bata para kumain silang pamilya. Mali naman yun, di ba? Kasi, hindi naman, baliktad yun. Parang obligado yung bata na magkaroon ng mga bookings for you to feed, di ba? Baliktad dapat ikaw yung may trabaho. Di ba? Kasi, nangyayari naman talaga yun. So, yung ganong, nakigets yung example. Si Vico Soto kasi is the perfect storm of nurture, nature, and life choices niya, di ba? Kasi
obviously mayaman si Vico Soto. Tatay niya si Vic Soto. D, 1 out of 3 ng Itbulaga. Tapos, yung nanay niya, Connie Reyes on camera. Mayaman na artista yung mga yan, mga sikat na artista yan. Generational wealth na ang meron sila. Pero, you look at him, he is in public service. He is one of the most prestigious politicians ngayon na hindi corrupt, di ba? Walang bahid ng corruption. That is a very rare sight ngayon sa ating political landscape. Meaning to say, he was reared correctly by his parents. Ganon ka. And yung kapatid niya, na na dating UAAP player daw, sabi ni Vico, or talagang nasa professional level or nasa semi-pro yung skill sa pagbabasketball, in-encourage siya na gamitin yung utak niya at stimulate yung utak niya to become the person who is right now. Perfect combination of child rearing, magandang environment, at saka perfect life choices. Sana maging presidente natin to. Ay, nako. Congratulations sa Pasig. Taga-Pasig po kasi ako nung ako ay yung childhood ko sa Pasig. Tapos nung I believe nung certain part ng college ko nagpasig ako. Tapat kami ng Rizal High School, yung isa sa mga apartment doon nung araw. So I'm just saying na Vico Soto is one lucky individual talaga. And hindi lang siya lucky he made the right choices to compound the luck. Gets nyo? Ngayon, kita nyo, he is one of the most brilliant na politiko ngayon na sinisira ng mga kalaban niya sa politika. Welcome to politics. Anyway, I'm just showing you the yung tamang choices para sa mga anak nyo. So kung may mga anak na kayo ngayon, isipin nyo kung paano stimulate yung mind nila. How do you do that? And of course, and isa din i-add ko lang dito, proper nutrition sa mga anak natin. Kasi, huwag nyo muna i-introduce sa sugary products. Ako yan yung nangyari sa akin ngayon Masyado akong mahilig doon, hanggang ngayon naman, sa mga sugary products. Kaya minsan, lumalaki ako, ayan, ganyan. Or sa carbs, yan. Yan yung mga culprit talaga ng paglobo ng isang tao. Anyway, off tangent, tuloy natin. Ayan, nakakatuwa. Kaya ako naging interested Sa government. sa government. Tapos, Nag-plant, oo. pati yung election ng city, sisimulate niya. Bibigyan niya ako ng kunyaring kalaban. Ganun, nakakatuwa, di ba? Mga games na inimbento niya that led to me being interested in government. Ang galing, no? Yung, alam nyo, pag nag-aral kasi kayo ng psychology, yung unang part nito is about childhood, yung childhood psychology na inaano sa inyo, na tinuturo. And how important it is sa buhay ng isang tao. You can look at so many paradigms. Pwede nyo tingnan yung paradigm ni Piaget. Pwede nyo tignan yung paradigm ni Erik Erikson or ni Sigmund Freud. Whoever, kung sino mang psychologist yung or even psychiatrist nyo, titignan kung anong paradigm yung importante or yung paradigm na gagamitin nyo. Pero all of this in my research sa maraming taon, all of them are nagko-converge sila sa childhood ng isang tao. That is how important childhood is sa isang tao. Hindi siya end all be all kasi merong mga tao na hindi maganda yung childhood nila pero ginagawa nila yung motivation para umangat sila sa buhay. Kunyari, alam nila na mahirap sila nung bata sila. So ang ginagawa nila, nagsusumikap sila pagdating ng panahon. Pero si Vico Soto kasi, I could say dito sa interview na to na maganda yung childhood niya. He has good parents. Hindi has. Hanggang ngayon. Supportive father, supportive family. Hanggang ngayon. And look at him. Diba? So, ibig sabihin, kung meron tayong takeaway dito, it's not about him being a good politician. Hindi yun. The importance of parenting and the environment that you put your child in. So, yan yung takeaways natin. And number 3, games. Kasi ako, masasabi ko at one point in my life, I am a gamer.
Naglalaro ako ng mga, ako mahilig ako nung araw sa RPGs, wala na nga lang oras ngayon. Nag-Dota rin ako, nag-ML din ako, nag-chess din ako, online poker, and all of these games na masasabi ko that helped me shape kung ano yung, kung ano ako ngayon, di ba? So, what I'm trying to say here is that hindi naman masama na mag-introduce ka ng games sa iyong anak. Hindi masama yun. Ang masama is what kind of games are you going to introduce to your kids, okay? Ako, I suggest that kumuha kayo ng mga RPGs, yung mga role-playing games na meron silang certain goal. Kasi yung mga ganun, meron yung tatawag ko dito completion effect eh. 'Di ba? May ending kasi siya, may end goal kasi siya. Unlike yung mga games na popular sa maraming tao, for example, Valorant or ML or even Dota, wala naman silang end goal na totoo eh. Ang end goal nila is matapos yung game, tapos next game ka na naman. Unlike when you play an RPG or when you play SimCity, there is a definite goal to help the city, to help the princess, to save the world. So, if I were to give you a game to introduce your kids to, yung mga ganong klaseng laro. 'Di ba? Or something that would stimulate the mind, hindi enrage the brain. Okay. Anyway, maraming salamat po sa pakikinig. Sana pakinggan nyo itong buo na to kay Miss Bernadette Cebrano. Subscribe tayo rito. Shoutouts kay Mayor Vico. Gaya mga lads.